Malawakang ulan pa rin sa Southeastern Luzon, Visayas at Eastern Mindanao inaasahan ngayong weekend. Posibleng pagbaha, pinag-iingat. At posibleng shallow trough o shallow na mahinang low pressure area maaring mabuo this coming week. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, January 10, 2026. Ang oras nating boss may umaga ay alas 11:18 na ng umaga. Well, magiging katamtaman ang panahon natin dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, pero patuloy na magiging mas maulap pa rin ang silangang bahagi ng Northern Luzon at kabilang na ang bandang Bicol Region o Southeastern Luzon. At dahil sa magiging maulan ang southeastern part ng Luzon hanggang Eastern Visayas, asahan po ang mga localized thunderstorms. Sa ngayon, mayroong 6 active lightning strikes ang nadetect ng aking lightning detection system. Kung sisilipin po natin sa ating real-time lightning detection system, mapapansin nyo, typically ang may mga pagkulag at pagkidlat sa timog silangan ng Luzon, yan, lalo na sa may bandang Eastern Visayas. At kung i-activate natin ang NOAA AVN satellite imagery, makikita natin ang mataas na accumulated water vapor dito sa may bandang Southeastern Luzon na nakakaranas ng pag-ulan ang parte nga po ng Catanduanes o most of Bicol Region. Eastern Visayas, ayan na, moderate to heavy rain showers po ang umiiral na may kasabay na pagkulog at pagkilat. Asahan po ang mga biglaang pagbaha. Mag-iingat po, ganon din sa eastern part ng Mindanao. Nagaya nga po ng forecast natin ng nakarang araw, ay magkakaroon ng accumulated ng mababang atmospheric pressure or trough system dito sa may bandang katimugan ng Mindanao at posible nga pong magkakaroon ng medyo bumababang atmospheric pressure. So hindi natin may maiwasan na magkakaroon ng mga shallow trough dyan, yan. Although mababa ang cyclonic o low level convection, LLC po tawag natin doon, ay magkakaroon pa rin ng malawakang pag-ulan yan, especially sa may bandang eastern part ng Mindanao at Eastern Visayas, kabilang na ang bandang Southern Luzon area. Yan. So kita naman po natin na makikita ang mga pagkulog at pagkidlat kabilang na ang bahagi pa rin ng Palawan, kaya pinag-iingat. Although konti pa lang ang detection ngayong kasalukuyan as of 11:19 AM ngayon, aanin pa lamang yung ating lightning strikes. Sa amin sa Caloocan ay sobrang layo naman ito, 572 km. Pero pinaka-close na po yan na 572 km. So napakalayo mula sa amin sa Caloocan. Yan, so ibig sabihin lang ay mga bandang Mindanao yan at bandang Eastern Visayas area. More than 500 km nga po ang layo. So sa ating radar imagery, wala tayong masyadong nakikitaan na water vapor sa NCR. Maliban na lamang sa may bandang silangan pa rin, very obviously ang water vapor. Yan, kitang-kita pa rin yung Doppler ng makapal na kaulapan na may dalang ulan po dyan. So magiging maulan po parting Quezon Province hanggang Bicol Region nga po. Sa ating thunderstorm advisory mula sa Data Feed Pag-asa as of well actually late po ito, so hindi nag-refresh yung data nito, kagabi pa po pala ito, so hindi natin alam bakit hindi ito nag-clear out. Siguro yung petsa siguro nito naka-indicate ngayong araw or for January 11, ayan o, may mali sa petsa, so kay Pag-asa, pakiayos na lamang po nito, baka ngayong araw lamang ito. Kaya nadedetect ng ating dashboard na napapag-akamalan na ahead of time o present time po tayo. Pero mukhang may mali sa petsa. Nakalagay dito January 11. January 10 pa lamang po tayo. Tapos 11 o'clock pa ng gabi ang naka-oras dito. So medyo ayusin po natin pero siguro ngayong 11 o'clock ng umaga siguro yan. Paki-correct na lamang din. Malinaw naman yung forecast ng thunderstorm sa may Mindanao, nakataas po sa may bandang Surigao Region, Zamboanga del Sur, nakataas din ang Dinagat Island sa Surigao Region, so most of Caraga area, at Lanao del Sur po. 1 to 2 hours ang forecasting persisting nito, pero hindi natin alam kung yan talaga eksakto ngayong 11 o'clock, ngayong January 10 ha, kasi naka-January 11 yung petsa nito. So, pakiayos na lamang po kay Pag-asa, pa-double check na lamang po yung paglalagay ng oras. Pero salamat pa rin sa data feed para makapag kalat tayo ng mga ulat para sa thunderstorm advisory mismo.
Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at mostly cloudy ang umiiral sa amin sa Caloocan. So makita natin na medyo umaraw-araw naman pero gloomy ang paligid sa amin sa Caloocan na medyo may pagka-windy na umiiral po. Sa lowest of pressure na itala na kay weather station kaninang 4:42 AM ng madaling araw, nakapagtala kami ng lowest of 24.2 degrees Celsius. Kahapon, highest na ang 29.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:26 PM. So mababa ang aming heat index at 35.3 degrees Celsius heat index. So walang gaanong problema yan. At sa atin namang PH 16 past 24 hours, pagdating sa pinakamas mainit na temperatura ang Zamboanga Peninsula na may 35.3 degrees Celsius na init. So mas maalinsangan kayo dyan. At sa lowest temperature naman sa Baguio City, 14.6 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa kanila. So patuloy pa rin ang ginaw dulot ng amihan. Sa Iloilo naman ang Catarman, Quezon na nakaranas ng 134 mm na total rainfall. So gaya ng ating sinasabi noong nakarang araw ay patuloy na magiging maulan ang parte ng Quezon Province, especially hanggang Bicol Region po yan. So may iba tayo nakataas sa thermal moderate anomaly ngayon ang Mayon. Well, nakarang araw pa po patuloy na napaka-unrest ng ating Mayon volcano ngayon. At kagaya nga po ng nakarang araw nga po ay naglalabas ito ng magma o mayroong mga pyroclastic na binubuga. So ingat po sa mga pag-uulan dyan dahil madalas maulan ngayon sa inyo dyan sa bandang Bicol Region. Posible pong magdaos-dos ang lahar ha. So mag-iingat po tayo at na-report na natin yan. Since nasa moderate yung thermal anomaly na na-detect ng Miroba, tingnan natin yung status ngayon ni Mayon Volcano. Yan, since ang report nila nito is noong kahapon, ang huling report. Ngayon nila ito pinopost. Makikita natin yung alert level mataas na natiling number 3 at patuloy ang lava dome infusion daw o collapse, yung pagdaustos nga po ng mga bato at incipient lava flow. So, tanaw na tanaw yan at lumalabas na po yan sa mga balita at may mga video preview si P-Box. Makikita natin yung daos-dos ng lava mula sa pinakabunganga ni Mayon. So mag-iingat pong lahat. 150 rockfall events daw ang naitala at 90 pyroclastic density currents. Ito yung mula sa pagdaos-dos ng bato, may kasamang mga parang magma, yung malapot na nagbabaga. Yan, pyroclastic density current po yan mula sa pinakabunganga. Kitang-kita yan ha, lalo na pagkapagabi. Kitang-kita po, nag-glow yan sa gabi. So, yung magma nasa pinakahalos bunganga ng Mayon Volcano. So, maging alisto po ang lahat. At may 195 tons lamang na SO2 emission as of January 8. Yan, so may moderate emission daw at west-northwest daw ang southwest drift ng hangin. Yan, kitang-kita naman po. Yung detail niyan para sa plume tsaka sulfur dioxide flux program ay kasalukuyan ginagawa pa po natin para mas makita natin gamit ang pinaka-NOAA ng CIMS. Inaayos pa natin yung programming noon. Soon, lilitaw na rin dito yan. Idadagdag natin yan dito sa ating monitoring para mas detalyado. Sa ngayon, wala kasi tayong time na makapag-program pero under progress na po yun, antay-antay lamang mga folks. Para yung mga ganitong detalye na imbis na yung ganito lamang yung visual, makita natin yung actual visual na sa pinaka-satellite imagery. Yan. So, gamit ang NOAA siguro o yung Sentinel-I ng NOAA. So, tingnan po natin. Bukod sa Miroba. Yan. So, patuloy ang inflated ng bunganga ng bulkan at patuloy nga po yung pinaka-aktibong rockfall events nga nito. So, patuloy na recommended na hindi pinapayagan ang 6 km radius permanent danger zone, PDC. Maging alisto po tayo at iniiwasan, pinagbabawal munang dumaan ng anumang aircraft malapit sa bulkan. So, yan, yung pinapaalalahanan ang posibleng hazards ng pagbausdos nga po ng mga bato, landslides o avalanches, ballistic prevention, biglang pagtalsik kung sakaling magkaroon ng yung pinaka-phreatic explosion just in case, o kung hindi man phreatic o baka biglang may pagtalsik dahil sa biglang pagbulwak ng magma, lava flow o self-explanatory na po ito, pyroclastic density, yung pagdaos-dos ng magma.
yung mga ilang explosions daw, well, normally yan sa bulkan kapag nagkakaroon ng sobrang high pressure doon sa pinakamagma. Yung lahar, lalo na't pag maulan, maulan nga po dyan sa Bicol region, alam na po natin ang gagawin, maging maingat po ang lahat. Yan. Bukod tanging si Mayon Volcano lang naman sa ngayon ang aktibo, so kay Mayon muna tayo. Yung ibang mga bulkan kasi binalita na natin. Yan, nakataas ang thermal anomaly ni Mayon. Zoom in po natin, nasa 82 megawatts po yung kanyang moderate. Yan, nakita sa satellite yung nagbabaga na bunganga ni Mayon Volcano. So, nagkaroon ng moderate thermal anomaly. So, very positive na po sa data feed ng Miroba. Yan. So, yan po. At ibig sabihin lamang napaka-aktibo po ng bulkang ito ngayon. And so far, mula sa ating active volcano thermal anomalies and ASL monitoring, yung ash and sulfur height. Yan. Kung tingnan natin, nagre-refresh po ngayon yung pinaka-ASL ng CMMS. Yan. So, under monitoring na rin siya. Makikita nyo po dito kung pabibilisin natin. Yung, ayan, under monitoring na rin po siya. Ibig sabihin, under watch na siya ng CMMS, ng NOAA. Yan. Pero wala naman masyadong ASL emission na nadedetect. Pero under watch na po siya. So, maliwanag po na mass unrest ngayon si Mayon Volcano at kitang-kita naman sa pinaka-satellite imagery na nagbabaga ang pinaka-bunganga ngayon ni Mayon. Ayun, so, mataas. Nasa 82 megawatts nga po yung kanyang detection. Yung pinaka-fire density po niyan mula sa pinaka-satellite imagery na kinakapture ng satellite. So, ganun po yun, ha? Malinaw yan, mga folks. At mula sa pinaka-outside humidity natin, nasa 74% po tayo. Tumaas ito ng 1% since last hour. So, medyo moderate tayo. High pressure pa rin tayo. Kahit nasa 1,011 hectopascals po ito, mabagal ang pagbaba nito since last hour. So, walang problema. At wala namang kaming naging pag-ulan sa Caloocan since kahapon at nung mga nakaraang linggo, wala kaming pag-ulan so far. At nasa low tide po tayo pero under nagmi-minimal high na ito. So unti-unti nag-ascending na po yung sea level. Pero under low tide pa rin po tayo. So may mahigit 4 hours and 52 minutes pa para mag-maximum high tide o mamayang alas 4:22 ng hapon. Normal lang ating air quality, so wala tayong komento. Diretso agad tayo sa ating almanaka. Sumikat ang haling araw kaninang 6:24 AM at lulubog ito mamayang 5:43 PM. Ang ating moonrise and moonset, last quarter po ng ating liwanag ng buwan at 56% illuminated. Ayan. Kung titingnan po natin dito sa ating monitoring, kakalubog pa lamang. May 4 degree o halos negative 4 degrees na po. So kalulubog pa lamang po ito. Kalulubog pa lamang po ito ngayong umaga, 11:12 AM. Then, mamayang gabi pa po ito ng 11:55 PM magmo-moonrise. So, kalulubog pa lamang po ito ngayong gabi. Ngayong umaga, sorry. Moonset pa lamang nito ngayong umaga, 11:12 AM po. So, eksakto pa lamang yan. Under last quarter po na illumination. Sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, partly cloudy ating maghapon. 100% chance na uulanin, so maaring isolated yan or maaring hindi dito sa amin sa Caloocan, maaring dyan sa may bandang Quezon City, Pataytay, Rizal, all the way hanggang pa Quezon Province. Bukas sa Linggo ay magiging partly cloudy daw ang mamaga at maging sa hapon magkakaroon daw ng chance na pag-ulan, 68 to 70% chance. So mukhang magkakaroon tayo na isolated rain shower siguro ngayong araw hanggang bukas na Linggo, so importante ang payong mga folks. High sa lowest temperature expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 23 to 24 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang parte ng Northern Luzon. Kung mapapansin niyo po sa pinaka-satellite imagery ng Himawari Pag-asa Satellite Imagery ay halos maulap lamang ang buong Northern Luzon. So, patuloy pa rin ang lamig dulot ng amihan. Kabilang na ang Central Luzon, most west section sa Northern Luzon hanggang bandang Angeles, Pampanga at Zambales at Olongapo. Pagdating naman ng bandang Cagayan Valley sa Silangan, magiging maulap din tayo dyan at hindi mawawala ang mga mahina at katamtamang pag-ulan. Pababa na yan ang Aurora Province, Quezon at yan ang parte ng Laguna,
hanggang dito na sa Mabalang Quezon Province. At mula sa bandang Atimonan or sa pagitan po ng sakop ng Atimonan, Quezon, all the way hanggang Camarines Norte na yan, hanggang Bicol Region, Southeastern Luzon, magiging maulan po tayo dyan. Kung papansinin natin ang heavy rain shower gamit ang Himawari satellite ng GMA, titingnan natin yung heavy rain potential po. Kung mataas, yes, mataas pong heavy rain potential sa buong Bicol Region, lalo na mula Catanduanes, Camarines Sur, Albay, yan, kung saan ay aktibo ngayon ng ating bulkang Mayon sa Albay, yan, at Iriga, kasama na ang Legazpi, Sorsogon, asahan ang mga moderate sa heavy rain showers po tayo dyan. The rest ng Southern Luzon, kabilang na ang Marinduque, Romblon at ilang mga isla ng Masbate at Burias Island, maulap tayo at kalat-kalat din ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulugang iiral. Mula Mindoro naman and rest ng Mimaropa, at least maulap po ang umiiral sa atin ngayon. Asahan din ng mga katamtaman o mahihina at katamtamang isolated rain showers sa maghapon po. Maulap po tayo at very gloomy, kabilang na ang buong Calabarzon at Metro Manila, kasama ang bandang Mindoro nga po. The rest ng Visayas, mula sa kanluran, magiging maulap din ang buong Panay Island at Negros Region hanggang Cebu at Bohol. Isolated lang din ang pag-ulan at may pagkilat at pagkulog ang iiral, lalo na dito sa pagitan nga po ng Cebu, papasok ng Leyte at Eastern Samar na kung saan moderate to heavy rain showers ang kasalukuyang umiiral sa inyo. So mataas po ang accumulated rainfall sa inyo dyan sa Bicol Region hanggang Samar o Eastern Samar Region. Ingat sa posibleng pagbaha at huwag sana magkaroon ng pagguho ng lupa just in case. Sa Mindanao naman ay patuloy din na magiging kalat-kalat na mga moderate to some heavy rain showers ang nararanasan ng buong Surigao Region. Yan, maging sa Agusan del Norte at mula Agusan del Sur at most of eastern sections ng Hinatuan pababa, kabilang na ang City of Davao ng Davao Region, kasama ng Davao del Norte, Davao del Oro at ilang bahagi ng Davao Oriental. Moderate to heavy rain showers po tayo, ingat po sa mga pagbaha na may kasamang localized thunderstorms, so ingat na lamang po sa mga iiral na biglaang flash floods just in case. At the rest ng Davao del Sur at rest ng Sorsogon area mula sa Sarangani General Santos, kasama ng ilang bahagi ng Sultan Kudarat, Coronadal, hanggang pataas na yan ng Maguindanao del Sur. Kabilang na ang North Cotabato sa magiging maulap at asahan ang isolated rain showers and localized thunderstorms ngayong araw. So halos maghapon po yan. Magiging mausubong po ang maulap na himpapawirin at maulang panahon. Ganon din sa Bukidnon sa sentro nito at ilang bahagi nga po ng Lanao del Sur hanggang sa bandang Cagayan de Oro of rest ng Misamis Oriental at Camiguin na magiging maulap at kalat-kalat din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms most of northern Mindanao. Papasok ng Zamboanga Peninsula, magiging maulap din tayo, so hindi mawawala ang isolated rain showers and localized thunderstorms ngayong araw o lalo na sa hapon sa gabi maging madaling araw. Although at least mas gloomy muna kayo dyan sa Zamboanga Peninsula, pero hot humid na panahon o medyo maalinsangan ang aasahan pa rin natin sa Zamboanga hanggang isla ng Basilan na Tulo-Sulo. So asahan ang kalat-kalat na mga katamtaman na mga pag-ulan. So most of eastern sections ng Visayas hanggang Mindanao na mas makakaranas kayo ng mas malakas na buhos ng ulan. Ingat na lamang po sa flash floods mga folks. At kahapon po sa ating Facebook page, ulat po tayo sa possible na tropical cyclone probability and strike forecast. Ito ay mula sa data feed ng ECMWF. Kung babalikan nyo kahapon ay naglagay po tayo ng report ng tropical cyclone threat potential. Yan, kahapon po ito. At makikita po natin ng second week and third week po ngayong January 2026 dahil meron nga po tayo nakitaan na surface trap dito na lumalapit nga po sa silangang bahagi ng Mindanao. Silangang bahagi ng Mindanao. Ayan, iurong natin yung image para makita nyo po. Makikita po natin between January 9 po yan hanggang January 19, 2026. Makikita natin ang pinaka-trough ng surface trough dito sa may bandang Mindanao o silangang bahagi ng Mindanao. Magkakaroon ng accumulated. Manggagaling yan dito sa timog silangan ng Mindanao. Magkakaroon daw ng mataas na surface trough at bababang atmospheric pressure. So mapapansin natin dito, mas maapektuhan ang malawakang ulan kung hindi man maging active LPA ito ang most of eastern Mindanao. Siyempre, damay din na ilang bahagi sa may bandang Visayas na kung titingnan natin dito sa image, at least 30 to 40%. Kasama na ang Eastern Samar o most of Central Visayas, mga around 30 to 40%.
Yan. Pero 50 to 60% posibleng magkaroon ng invest development. Yan. Mababa ang low level convection. Yan. So, most of Visayas hanggang Palawan, 30% naman na maapektuhan. Gaya ng ating sinabi, kabilang na Central Visayas hanggang Palawan. So, 50 to 60% daw, posible na maging isang shallow low pressure area yan. Hindi man natin nakikita na magiging mas active na low pressure area yan. Bababa lamang yung atmospheric pressure. So, mag-i-indicate yan kay Pag-asa. Maaring mag-indicate yan as low pressure area. Tatawagin nilang low pressure area yan. Pero yung posibleng magiging tropical depression, sa ngayon, napakaliit pa ang posibilidad umabot siya sa pagiging tropical depression. Between January 9 yan hanggang January 9 din po yan ha. Yan. So, hanggang this week po yan na darating. Yung forecast nito na posible nga po na magkaroon tayo ng isang mahinang low pressure area. So, yung epekto po niyan sa Eastern Mindanao, ilang parte ng Visayas hanggang Palawan ay magdudulot po ng at least 30 hanggang 40% na malawakang ulan po. So, hindi man yan o maliit man ang tsansa na maging bagyo yan, ay yung malawakang ulan naman na magdadala nito dito sa buong Kamindanao o most eastern sections ng southeastern Luzon, Visayas at Mindanao. Yan. So, nakita natin na sa at least 30% po yan hanggang Palawan. At sa third week naman, between January 19 to 26 na po ito, posible pa rin maapektuhan ng malawakang ulan ang most of areas na ito ng Visayas at Mindanao, pero at least mababa ang posibleng invest development nito. Bumaba siya sa 40 to at least hanggang 40 to 50% ang tsansa. So, maaring between 40 to 50, depende sa galaw ng low-level convection ha. Pero malinaw dito ay posibleng maging isang shallow low pressure area ito na tatawagin niya ni GMA o ni Pag-asa. Tingnan natin. Mararamdaman pa natin yan between January 9 to 19 nga po. So, kung papakita ko po sa inyo sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring yan, na nagkakaroon na tayo ng medyo makapal na shallow trough. Diyan. So, makikita po natin by January 19 to 26 nga po ay posibleng magkaroon ng 40 to 50% chance na magkaroon ng invest development. Iyan yung posibleng tawagin niya na low pressure area ni Pag-asa o ni Japan Meteorological Agency. Pero yung magiging isang ganap na bagyo ay maliit ang tsansa pa. Yan. Shallow low pressure area lamang o mahinang low pressure area, maaring yun lamang ang aabutin niya. So, magdudulot pa rin niya na malawak ang ulan sa ilang bahagi po ng southeastern Luzon, most of Visayas, Palawan, hanggang Mindanao po. Mga nasa around 20 to 30% po maapektuhan ang Visayas hanggang Palawan. Yan, 30%. Then 20 to 30% naman sa most of Southern Luzon. So, posibleng ulanin ang Metro Manila, at least 10 to 20% ang tsansa. Kasama na ang most of eastern part ng Northern Luzon hanggang southeastern Luzon po yan. So, makikita po ninyo dito. So, ito po yung bago nating kasi may nagre-request maglagay din tayo ng tropical cyclone threat potential na version. Kasi si Pag-asa meron din pinopost na ganon. Ang kaibahan ay gusto nila may Tagalog ang ilagay ko. So, ginawa natin yan at Tagalog ito. So, siguro naman mas malinaw na sa mga kababayan natin yung magiging tropical cyclone probability. So, tinawag ko itong tropical cyclone probability dahil based ito sa Genesis forecast ng ECMWF. Kasama din kasi ito sa posibleng tropical cyclone probability development or posibleng strike forecast. Ibig sabihin, kung hindi ito magiging tropical cyclone, yung apektado na area na magiging dalang ulan nito. Kasi minsan hindi nagsasucess yung isang low pressure area and then nagiging trough na lamang, then magdadala na lamang ito ng malawakang ulan. So, nagkakaroon ng dalawang klase ang version ng forecast na ito. Yung probability of tropical cyclone at yung genesis ng possible of tropical cyclone strike probability forecast. Yung kung hindi man siya magiging tropical cyclone, yung epekto ng dalang ulan nito. At kung maging tropical cyclone naman, ay kasabay na rin yung lawak ng ulan na maaapektuhan sa isang area. So, yan po yung mas malinaw dito. So, papapansin natin dito, although may alanganin o medyo may mataas na tsansa between January 9 to January 19, na posibleng maging invest ito o posibleng itaas na invest ng mga weather agencies. So, posibleng maging si 90W yan or posibleng hindi matuloy. So, depende yan sa pinaka-low level convection niya kung magkaroon ng improved o mas uminit pa yung temperatura sa dagat.
Yan. So, tingnan natin po mga post kung hindi man ay surface trap lamang ito na magdadala ng malawakang ulan nga po sa may bandang Mindanao. Then, by third week nga po ay bahagya itong nag 50-50 lamang na posibleng maging invest development, pero tuloy-tuloy ang malawakang ulan na maapektuhan hanggang South Luzon, naglalaro 20 to 30% na tsansa na maapektuhan kabilang na ang South Luzon. So, posible pa rin magdadala ng malawakang bahayan, kaya maghanda pa rin tayo kahit hindi ito maging isang aktibong low pressure area. So mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, makikita natin dito, manggagaling dito sa may bandang southeastern ng Mindanao. Ayan, magkakaroon ng bahagyang shallow circulation, papasok ito ng bandang Palau, then kikilos pa hilagang Kanluran, lalapit ito sa may bandang eastern Mindanao. Ayan o. Pero mapapansin nyo po, shallow lamang yung low pressure area niya o masyadong hilaw na low pressure area o mahinang low pressure area. Yan, magkakaroon ng circulation. Ang forecast yan between January 12, yan, between January 12 on the way hanggang January 16 na po yan. Yan. So, yan po yung makikita natin. Maging sa mean sea level pressure, bababa siya sa hanggang 1,006 hectopascals. Yun. Ibig sabihin, mahinang low pressure area ang pinapakita dito ng Global Spectral Model. Yan. 1,006 hanggang 1,004. So, magiging mahinang low pressure area ito. Yan. Bababa siya, then posibleng itaas nga yan as 90 inves. Depende yan ha, depende sa pagkababa ng atmospheric pressure. Pero siguro nakikita natin magiging 90 inves ito siguro, pero pagdating dito sa bandang Mindanao nga po, ay wala, magiging shallow trough lamang siya, then malawakang ulan na magiging dala niya. Yung magiging bagyo, napakaliit pa talaga ang chance niyan. So, yun po ang nakikitaan natin sa ngayon na magdadala ng malawakang ulan sa Mindanao. So, darating na, sa darating na po yan this coming weekdays. Yan. So, magsisimula yan, lumapit, mga Lunes, and then mga hanggang Thursday, lalapit yan dito sa may bandang Eastern Mindanao na magdadala ng matitinding pag-ulan. So, yun lamang po ang paghandaan natin mga folks. Kaya wag pong maniwala agad sa kumakalat na super bagyo na naman daw ngayong January. Wag po muna paniwalaan yun. O yung magiging active low pressure area. Wag pong basta-bastang maniniwala. Tingnan muna natin yung almost sa actual na magiging forecast kung ito ba'y magiging malakas na bagyo. Or kung shallow trough lang, typically ulan lang magiging dala nito o rain bringing lang. Diyan sa parte nga po ng bandang Visayas o Southeastern Visayas at Mindanao. Yan ang magiging epekto niyan. Dito sa Metro Manila, at least 20 o 10 to 20% lamang na maapektuhan tayo. So, magiging maulap siguro tayo or isolated rain showers, pero hindi ganun ka magiging matinding pag-ulan natin. So, malinaw po yan dahil yung ating mean winds, kung titingnan natin sa ngayon, ay meron na itong at least 18 km per hour na circulation dito. Yan o, nagkakaroon na siya ng trough dito, nagkakaroon ng mga surface trough dyan. Ayan, mataas po yung surface trough, kaya nagiging maulan po sa may bandang southeastern Luzon. Pero yung cyclonic intensity niya na magiging bagyo ay sa ngayon ay napakahina o napakaliit ang posibilidad na maging aktibong bagyo. So ito po yung environmental steering. So mapapansin natin, gagalaw yan, pakanluran. Kung ano mang may low pressure area na mabubuo dito sa may bandang Palau, then kikilos ito pahilagang Kanluran. So malinaw yan mga folks at wala tayong latest dito sa mga computer models, at since wala namang gaanong epekto kay GFS, mataas lamang ang probability niya, which is ito nga pong pinapakita natin sa mean sea level pressure. Yan, ganyan din na makikita ninyo dyan kay GFS. So yun lamang, at makikita natin na nagkakaroon na ng mataas na strong TC formation probability, pero makikita natin shallow trough ito na lalapit dito sa may bandang silangan ng Mindanao. So, hindi naman nagkakamali yung global tropics na may 20% nga po na posible tayong may mabubuong low pressure area o mahinang low pressure area. Kung bagyo man ay maliit ang tsansa. So, wala po tayong dapat ikabahala doon sa bagyo. Ang ikabahala natin yung magiging dalang ulan, mga folks. So, diretso agad tayo sa ulat lindol. Well, mukhang kaninang madaling araw, nagkaroon yata ng mga around magnitude 4 siguro ito. Mga 12:04 AM o 12:03 siguro, 12:04 AM ng madaling araw yan. Kanina, mga 12 ng madaling araw. Yan, hating gabi po yan.
So, siguro tulog na po ang inyong lingkod niyan, na-detect yan. So, diretso natin sa pinaka-seismic records si PHIVOLCS. Yan, meron nga. Eksakto 12 a.m. sa may bandang northwest ng Agno, Pangasinan. Magnitude 4.2 po ito na may lalim na epicentral depth na 29 km, which is eksakto alas 12 ito kay PHIVOLCS. Sa akin, sa Caloocan, nag-arrive mga 12:02 o 12:03. Nag-arrive dito sa amin sa Caloocan. Well, malayo-layo din naman yan. So, nagkaroon ng ilang minutong delay bago nag-arrive yung primary wave. So, magnitude 4.2 po ito na may lalim na 29 km depth. Yan. So, yan po yung unang magnitude 4 na na-detect ngayong araw. And then, tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershock sa Cebu, sa Bogo, at sa Manay, Davao Oriental pa rin. Yan. Hanggang sa huling oras nitong 8:06 a.m. So, meron pa rin tuloy-tuloy tayo ng mga aftershock sa may bandang Bogo, Cebu at Mindoro. Sa Bogo, Cebu at Manay, Davao Oriental. Sorry, yan. Tuloy-tuloy po at kung bibilangin natin sa may bandang Bogo sa paligid, nasa 28 cluster na lindol at dito naman sa may bandang Manay, Davao Oriental naman ay total of 136 pinakamarami. So mas marami dito sa may bandang Davao Oriental. So mag-ingat po yung mga kababayan natin dyan at diretso agad tayo sa ating earthquake historical data para mabilang natin kung ilan na po yung total earthquake natin for January 2026. Yan, so tingnan po natin for January 2026. Total earthquake natin ay 378, 360 dito is magnitude 2.0 pataas, 14 sa magnitude 4 at tatlong magnitude 5 at isang magnitude 6. So wala pa sa kalahati o sa 500 mahigit ang total earthquakes natin. Well, pa second week pa lang naman po tayo, so madadagdagan pa po yan. Pero syempre, mas marami pa rin yung clustered earthquake sa may bandang Visayas at Mindanao lalo na. Yan, ang cluster sa may bandang Visayas 50 at Mindanao halos mahigit 206. Yan, sa pinaka-focus natin 120 po ang paligid ng Manay, Davao Oriental. Dito sa may bandang Surigao region ay 26, sa may bandang Cebu naman sa Bogo, paligid nito 35 ang total earthquake. So mag-iingat po ang mga kababayan natin. Mas marami po kayo ngayon dyan ng mga paglilindol. Although sa may bandang kaluran ng Luzon, kukonti pero lalo tayong mag-iingat at lalo po tayo magiging preparado po mga folks dahil masyadong tipid ngayon o nagkokolekta pa ng mas malakas na pressure points dito sa may bandang Manila fault line natin. Yan, kaya lalo po tayong maging alisto at mag-iingat anytime. Dahil anytime posibleng magkaroon ng rupture na mas malakas na pagyanig yan. Yan. Hindi kagaya dito sa may bandang Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy pa rin yung rupturing o paggalaw ng subduction plates at yung mga tectonic plates dyan. At least medyo hindi masyado mataas yung friction. Hindi kagaya natin sa Luzon, nag-iipon ng mas mataas na friction yung plate natin dyan. Kaya lalo tayong dapat mag-iingat mga folks. So yun lamang po yung ating analysis ngayon. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, January 10, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, January 10, 2026. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ngayong tanghali na. Sa ating report, asahan lang natin na magiging gloomy tayo at pagdating naman ng Southeast Luzon, Visayas at Mindanao sa silangan ay mas makakaranas kayo ng malawakang pag-ulan. Ingat po sa mga pagbaha at pag-uunang lupa mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.